Isang mapagpalang araw po ng Sabado, September 20, 2025. Kabayan, meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang ho kayo, importanteng naka-like po muna, naka-subscribe at naka-hit ang notification bell para next update ay mabilisan ho kayong mano-notify. Sa kasalukuyan ho ay dalawang bagyo pa rin. Dalawang bagyo pa rin ang ating minomonitor. Meron pong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility yung dating bagyong Mirasol na may tawag na ngayon na international name na Mitag. Ito namang isang bagyo ay nasa loob ng ating PAR at isang ganap na po na severe tropical storm category papunta na sa typhoon hanggang sa super typhoon category. So ito yung malakas na bagyo na ating minomonitor. Sa ngayon meron po itong lokasyon na 850 kilometers east of Central Luzon at lumakas na ang hangin niya sa 95 kilometers per hour. May bugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. May pagkilos po pa westward sa bilis na 10 kilometers per hour. At dahil matagal o mabagal ang pagkilos niya, 10 kilometers per hour pa lamang, ay direktang mararamdaman po at mararanasan ang epekto po nito nga pong si Bagyong Nando. So alamin natin yung mga lugar na dadaanan ni Bagyong Nando dahil mahalagang makaiwas tayo sa peligro or malakas na epekto nito. Within the next 12 hours simula po ngayon, September 20, alas 2 ho ng madaling araw, tinahak po nitong si Bagyong Nando ang 850 kilometers east of Central Luzon. Within the next 24 hours naman ay alas 2 ng hapon, ngayong araw din po ng Sabado, 800 kilometers east of Northern Luzon naman. So yung mga lugar na yan, mag-ingat ho kayo. At eto pa, paalala ko din, September 21, alas 2 po ng madaling araw, linggo ho yan, 705 kilometers naman siya east of Apari, Cagayan. So maghanda rin yung mga lugar dyan. September 21 pa rin, Sunday pa rin ng hapon, 575 kilometers east of Calayan, Cagayan. September 22 naman tayo, Monday na ho ito, alas 2 ng madaling araw, 395 kilometers east of Calayan, Cagayan pa rin. At eto po, September 22, alas 2 po ng hapon, 195 kilometers east of Calayan, Cagayan pa rin. Isang ganap na po na super typhoon category. So para sa mga hindi nakakaalam, ang super typhoon category natin ay lumalakas po ng 220 kilometers per hour. Mas mataas o pataas pa po yan. So kapag ganoon, ang category ho natin ay papalo po hanggang sa signal number 5. So yung mga lugar na direktang maapektuhan po, ito nga pong si Bagyong Nando o Super Typhoon Nando ay ang malaking bahagi po ng extreme Northern Luzon. So yung mga lugar po sa extreme Northern Luzon, mag-ingat po tayo. Kasama po dyan ang area ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Cagayan at Apayao. At pwede pang madagdagan yan kung magbago ang direction po. Ito nga pong si Super Typhoon or si Bagyong Nando. Maging alerto din tayo dahil nga po ang senaryo natin tinitingnan dito, yung direct ng paglandfall po itong si Bagyong Nando sa kalupaan po ng Luzon. Maaapektuhan din ng ilang bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi po ng Northern Luzon. Yung mga lugar ho na yan ay maaapektuhan. Gayun din mga kaibigan, paalala ko din may mga lugar na pinaghahanda ngayon, hindi lamang po dito kay Bagyong Nando. Si Bagyong Nando ay patuloy pong pinapalakas din ngayon ng epekto ng habagat or southwest monsoon. Sa area ho ng Catanduanes, Albay, ilang bahagi ho ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar, patuloy din ang maulap na kalangitan ngayong araw po ng Sabado hanggang sa Linggo na merong scattered rains and thunderstorm dahil po sa habagat or southwest monsoon. Possible impact pa rin pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Samantalang dito naman sa malaking bahagi ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, ang Mimaropa, dares po ng Visayas, ilang bahagi ng Bicol Region, Zambales at Bataan, patuloy pa rin dyan ang cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm lalo na sa hapon dahil po sa habagat or southwest monsoon. Kung makikita nyo ang sirkulasyon ng hangin, ito nga pong si Bagyong Nando or banta ng super typhoon ay mas lumalakas pa kapag lumilipas lamang ilang mga oras. So yung severe tropical storm category lalakas agad
into typhoon hanggang sa super typhoon category sa maiksing panahon lamang. So maghanda tayo sa banta ng malawakang pag-uulan. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa dyan sa Luzon, sa Visayas at Mindanao ay hindi pa rin po ligtas sa banta nga po nito nga pong localized thunderstorm, at usually tuwing hapon po yan. Kung makikita nyo rin sa tinatawag natin na area of probability sa track and intensity forecast nitong si Bagyong Nando, ay lalabas pa ito ng ating PAR pagdating pa po ng September 23 hanggang September 24 sa Wednesday. So may mga posibilidad na pagbabago pa rin dyan. Pwedeng yung direksyon ni Bagyong Nando mas bumaba or mas tumaas, mag-recurve, mas maganda ho kung ganong senaryo ang mangyayari. Pero ang senaryo na wag maglandfall sa ating kalupaan ay mas magkakaroon ng direktang epekto sa malaking bahagi ng ating Luzon. Hindi din ligtas ang malaking bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao sa trap or extension ng hangin nito nga pong si Bagyong Nando. Wala pa naman po tayong itinataas ngayon na warning signal o heavy rainfall warning dahil kay Bagyong Nando. Wala pa naman itong malakas na direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero paglipas ng ilang mga oras, mas lalapit pa ito at mas magkakaroon pa po ng direktang epekto. Sa tinatawag din natin na tropical cyclone threat potential, kitang-kita naman na pulang-pula ho itong si Bagyong Nando. Sa week 1 natin, nagsimula na yan noong September 19 at matatapos hanggang September 25. After makalabas itong si Bagyong Nando, may panibagong low pressure area naman tayo muli na minomonitor sa may silangan po ng Mindanao. Sa week 2, September 26 hanggang October 2, ito October na, no? Merong panibagong banta ulit ng low pressure area ang ating i-monitor sa may Eastern Visayas. Sa October naman natin, ang ina-expect po na bagyo 2 hanggang 4. No? Hindi pa yan mamamonitor kung gaano kalakas, pero maging handa na rin lamang po tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Ngayong araw din ng Sabado, ugaliin po magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban at paghahanda sa biglang bugso ng malawakan at malalakas na mga pag-uulan. Sa ngayon kabayan, yan muna pinaka-latest update natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.